Hello guys, good morning. Andito ako sa aking mini garden. Ito pala yung aking kamatis guys. Pangalawang tanim ko na to. Yung isa kasi mataas pa dito kaso nung nilipat ko namatay siya. Kaya ayan, nagtanim ako ulit. Tumubo na siya, ganyan kalaki. 'Di ba? At ito naman ang aking sili. Maganda ang dahon nito guys nung una. Kaso lang nagkaroon siya ng maraming langgam. So, merong nagsabi sa akin dati na magtimpla daw ako ng powder. Ilagay ko sa spray bottle. Ginawa ko naman. Pagkatapos nung kumulubot yung kanyang dahon. Naging ganito kumulubot siya. Tapos, ayan, nagkaroon ng mga nagba-brown. Excited ako mamunga ang bell pepper kaso nangyari ganun. So, hinayaan ko lang siya. Ang ginawa ko, hanggang ini-sprayan ko pa rin hanggat may langgam. Tapos makalipas ng 2 linggo yata na ito, nagtubo ng bagong dahon. Ayan. Ito rin, bell pepper din yan siya. Mahilig ako magsaboy ng mga buto ng mga gulay. Kaya kasi gusto ko magtanim talaga. Meron pang isa doon, ayun. Ayan siya. Sana lumaki nga siya talaga. So ayan guys, dito ako maraming sinaboy na similya kapag nagluto ako at may mga siling bell pepper, dito ko hinahagis kaso nga tumubo na siya. Kasi pagising ko kaninang umaga, may naghukay dito na daga yata siya. Hinukay niya, tapos malaking hukay. Kaya nagkalat yung mga lupa na yan hanggang dito. Natakpan pati yung ampalaya ko na tumubo na. Ayan, sinaboy ko rin dyan yung buto ng aking nagulay na ampalaya. So, ayan, tumubo na siya. Natakpan ito kanina guys ng mga lupa. Dahil hinukay nga ng daga. So, ang ginawa ko, ayan, ang dami pang mga tubo na bell pepper na yan. Sayang talaga. Nako, gusto ko talaga may tanim ng mga gulay na ganito. Tapos, ang gulo-gulo ng mga na yan, ng mga daga na yan. Tapos guys, meron din akong tanim dito na luya dyan. Mga 3 puno. Umusbong na yung 2. Nagdahon na. Kaya lang, yung ginawa nga kanina ng daga na yun. Nilipat ko naman sa sako na maliit yung pinagtanggalan ng mga buhangin na nabili namin. So ayan guys, ang ginawa ko, kumuha ako ng lupa dito at inilipat ko yung 3 luya sa sako. Ipakita ko yung sako na nilipatan ko. Yung isa pala nandito sa bote. Nandito na ayan, may konting usbong na kulay puti. Luya din yan siya guys, luya. Yan yung pangatlo. At ito naman yung aking nilipat. Yan yung una at pangalawa na tanim. So maganda yung lupa na yan guys. Ayan, nilagay ko siya sa sako. May nakita kasi ako sa YouTube na nagtanim siya sa sako na maliit. At hinayaan lang niya hanggang sa ang ganda ng mga laman ng luya, ang lalaki. Dadagdagan ko pa yung lupa na yan kapag lumago pa yung dahon nito. Kasi guys, ang mahal ng luya talaga. Sobrang mahal ng luya ngayon. As in, mahal. Kaya ayan, sana mabuhay siya. Guys, pwedeng pa-comment naman. Ang luya ba ay kailangan laging diligan o hindi diligan lagi? So ayan, ito naman mga tanim ko. Update lang sa mga dati kong halaman. Hiningi ko yan doon sa labas, yung teacher doon na may ganito. Ayan. At dumami na rin ang kanyang anak. Ayun, nagkaanak na rin siya. Ang dami kasing yung dahon ng kamyas na nalalaglag. So ayan guys. At ito naman, pero hindi lang yan nag-iisa. Marami na yan siya. Yung hiningi ko kay teacher na yon.
dumami na yung anak, tapos ano, tapos may anak pa siya, oh, dito. Ayun, may anak siya. So dumami na yung anak niya at nilipat ko ng nilipat. Ito yun. At ito pa. Ayan, naging 3 paso na sila, pero dadami pa yan kung ilipat ko ng paso ang bawat ano. Ayan ang bawat anak-anak niya. Nakakatuwa, dumami na siya. Ito nga, dumami na eh. So ayan guys, pero itong snake plant ko, di ko alam paano alagaan kasi ang pangit ng dahon. Ba't yung iba malusog ang dahon? Anong klaseng ano ilagay dito ng klaseng lupa? Parang yung dahon niya noon hindi nadagdagan, ganoon pa rin ngayon. Kawawa naman ito. Ito yung santa na kulay pink. Excited na rin akong mamulaklak ito. Kulay pink. Kulay pink yan. Ayan, basag-basag na rin yung kanyang paso. At ito naman, bagong tanim. Pero baka nasumbrahan ko naman sa ano, sa tubig. Nag-brown yung dahon. Ayan, tapos yan, snake plant. Snake plant. Ito, gustong gusto ko to, kaya pinadami ko. Ayan pa siya. So, kasi yung kulay niya eh, maaliwalas. Mint green. At ayan pa. Madali lang to buhayin guys. Madali lang to. Ito naman yung puno ng kamyas na palaging namumunga. Ayan, maraming pumupunta dito. Ay mga kamag-anak ng ano ko, ng asawa ko. Nanghihingi sila ng kamyas. Ayan, kaysa naman na nalagdag lang sa lupa. Kailangan ipamigay para mapakinabangan sa iba. So ito pa. So 4 na paso na pala yung ganito ko. 4 na paso na. So ayan. Ito naman yung money tree. Yun nga sabi ni ano, puro tree lang, walang money. So ayan. Ito yung ano guys, namumulaklak na napakaganda. Kaya lang nabali-bali yung dahon. Sana mamulaklak siya ulit. Gusto ko siyang dumami. Kaso lang, baka mamatay ito kapag inilipat. Ito yung mother plant niya. Tapos ito yung bagong ano niya, anak. Sana dumami siya. Hindi ko alam paano dumami ito. Ayan guys, hindi ko alam anong pangalan ng halaman to, pero panay pamumulaklak niya ng violet. At ito naman namatay na to, nagbagong usbong siya. Ayan, bagong usbong naman. Pag gumulang pala siya, gumulang ang mga puno, mamamatay siya, tapos tutubo ng panibago. Siguro pangatlong cycle na to. Ayan, namatay siya, tapos tutubo ulit. Ito naman yung hanging plants na, ayan, nilagyan ko siya ng coco, ano ba yun, yung parang bunot na pinagpipira-piraso, pinagpipilas-pilas. So ito guys, ang kamatis, ayan, nabuhay. Kagabi yan, nilipat ko. Ayan, parang bumangon na siya unti-unti. Hindi ko muna siya ibilad sa araw, kaya sinilong ko siya dito. So ayan, sana mabuhay siya para dalawa na yung puno ko ng kamatis. Bilis maglaglagan yung ano, yung ng dahon ng ano. Mahilig talaga ako sa gulay, yung magtanim ako ng gulay. Ayan o, unti-unti na siyang nabuhay o.
Ito naman guys, ang laging kinakapitan ng aphids. Ayan, gusto ko siyang, pag nakita ko may aphids na ganyan, pinuputol ko at tinatapon ko sa basurahan. Kailangan mag-uspong ng bago yung kanyang puno. Ayan o, namumuti. Sakit kasi yan eh. Sakit yan ng halaman na parang yung gumamela ko, hindi na tinantanan ng mga ganyang puti-puti. Ito naman yung bago, isang panibagong ano naman, yung snake plant. Ayan, namatay na yung kanyang old na stem. Bago na naman yung usbong niya. Ang pangit na ng mga halaman guys. At ito, laging namumulaklak. Diba? Gusto ko to laging namumulaklak. Ano to eh, parang wild plants. Maalala ko nung maliit kami, marami to sa mga gubat-gubat. Mabilis to mamulaklak at malakas mamulaklak. Ayan, malusog siya. Ayan, dami ng anak yung palmera ko. Gusto kong itanim yan ng dumami pa. Bibili ako ng paso. Kasi ang dami niyang mga anak. Yan. Dami niyang anak. Meron pa akong isa dito, tumubo. Ito maganda sana to pag yung nagkukulay pink yung dahon. Hindi ko alam anong kulang sa pag-alaga ito kasi nga yung ibang nakita ko pink na pink dito, malalaki yung pink sa gilid. Ito nga namatay na naman. Hindi ko alam kung nasobrahan ko ba siya sa dilig or kulang sa dilig. Ito yung bougainvillea ko na hindi talaga siya namumulaklak guys. Puro lang siya dahon. Ano kayang gagawin ko? Gusto ko siyang ilipat ng paso at lagyan ng pataba. So ayan lang guys, hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching. Ayan, update lang yan sa mga halaman kong naluma na. Ito yan, may bago akong gumamela na kulay fuchsia pink ang kanyang bulaklak. At sana mamulaklak na rin siya. So ayan lang guys, thank you for watching. Bye bye.